Bahagi pa rin ng Mindanao, patuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan dahil sa patuloy pa rin na Tropical Convergence Zone. Asahan yan hanggang this weekend. At Metro Manila, ulanin ba ating alamin? At posibleng pamumuo na anumang bagyo bago matapos ang November, napakalabo na. Pero sa inaasahang posibleng may mabuong bagyo sa unang linggo ng December, ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, November 27, 2024. Ang oras nating first time ng umaga ay alas 11:15 na ng umaga. Well, wala ulit tayong ganap dahil halos stationary pa rin ang ating magiging weather systems. Yung tatlo pa rin na weather systems ang iiral pa rin sa bansa. Una, ang ating shear line o yung tinatawag natin na frontal system na magbubunsod ng malamig na temperatura sa extreme Luzon kasabay ng mga kalat-kalat at pag-ulan, bunsod ng salubungan ng Estelis, which is yung pangalawang weather system natin na magpapulan naman dito sa bahagi ng silangan ng bansa na maapektuhan din yung bahagi ng Metro Manila, South Luzon, and the rest of Visayas. At yung intertropical convergence zone naman na magpapaulan sa ilang bahagi pa rin sa Mindanao at inaasahan natin yan hanggang this weekend, mararanasan yan. So, diretso agad tayo sa ating current conditions dahil stationary lamang ang magiging weather systems natin. Wala tayong masyadong ganap, overcast and gloomy pa rin, klaro at ilang few clouds lamang ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So, gaya na ating forecast ng mga nakaraang tatlong araw, ay hanggang ngayong araw ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng partially cloudy sa Metro Manila at ilang bahagi ng Metro Manila and the rest ng Southern Luzon at Visayas. At patuloy pa rin ang magiging maalinsangan maghapon, kasabay ng medyo mararamdaman pa rin natin ang simoy ng lamig ng hangin, lalo na sa may bandang kalurang bahagi, kasama na ang kalurang parte ng Metro Manila. Pataas na yan ng Ilocos Norte. So sa forecast, custom prediction natin, hanggang bukas magiging partially cloudy tayo, medyo mas gloomy nga lang bukas, at sa Biyernes daw may chance daw na ulanin mga at least 40%. Maaaring hindi sa amin sa Caloocan yan, maaaring sa ibang panig ng Metro Manila. Well, epekto lamang yan ng tuloy-tuloy na maalinsangan natin panahon. Asahan natin yan na magkakaroon ng condensation ng mga water vapor, then bubuhos na mga ulan. Typically isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa last temperature na tala ng aking weather station, kaninang 4:40 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kahapon, medyo malinsangan, pero nasa 33.6 degrees Celsius ang pinakamataas na namin na temperatura kahapon. Naitala ito kahapon ng hapon at 1:01 PM. Meaning, ang aming naging heat index kahapon ay medyo mataas at 46.4 degrees Celsius. So, despite mataas ang heat index, pero medyo comfortable nga po, lalo na sa Metro Manila dahil naghahalo naman kasi o nagbabanggaan yung lamig ng amihan kasabay ng mainit. So, medyo naglalaro yung ating temperatura, yung lamig at init. Siyempre, pag nabibilad tayo sa araw, maalinsangan po. Pero yung daloy ng hangin sa paligid natin, humahapi sa balat natin, medyo malamig. Kaya ang inyong lingkod nga po, pinapasma. Na senyalis po na merong saturated ng lamig na matama sa aking balat, kaya medyo pinapasma po ang inyong lingkod. Ganon po kasi yung aking katawan kapag may nararamdamang ginaw, then kasabay ng maalinsangan. So, nagkakaroon po ng pasmado yung aking katawan, especially sa mga kamay ko. So, nagputubig po. So, nangangulugan lamang meron tayong nararamdamang amihan. Outside humidity, nasa 64%. So, medyo pa-dryer tayo ng konti. Bumaba ito ng 2% since last hour. At ating outside barometric pressure, nasa 1,010 hectopascals. Pabagal ang pagbaba nito since last hour. So, medyo mataas ang ating high pressure and then medyo dryer tayo. So sa mga maglalaba, medyo mabilis ang matuyo ang ating mga sinampay dito ngayong araw. High tide and low tide status, pa-low tide pa lamang po, may 1 hour and 59 minutes pa po to minimum low. So nasa level 2 low na po ito, pababa na siya. So silipin natin kung aabot ba ng higit sa 1 meter ang taas. Well, kung isilipin natin dito, pinakamataas na ang
6.7 meters ang pinakamataas na magiging water level. So, hindi ganun kataasan. Hindi naman aabot ng 1 meter yung taas ng high tide natin. Kaya lang, patuloy pa rin tayo makakaranas kung sisilipin natin ang global assessment monitoring for significant wave height. Yung magiging gale warning kasi natin at yung alon ay inaasahan. So kung sisilipin natin yung wave height ay makikita po mataas po ang pag-alon pa rin natin, 16 na Luzon, pababa na yan hanggang Pangasinan. Dito sa may bandang silangan naman sa medyo kalmado naman ang karagatan, medyo naglalaro lamang yung mga alon, bunsod ng galaw ng ating easterlies at northeast monsoon. So sa mga susunod na 24 oras, inaasahang maglalaro ulit o tataas ulit ang alon na umaabot ng 2.5 meters in the next 24 to 48 hour period. So ngayong araw, medyo maganda muna yung alon sa may silangang bahagi ng bansa ngayong araw. Pero bukas ay maaaring tumaas na muli yan mula 1.25. At yan sa may extreme Luzon, makikita po natin ay mataas po ang alon, maabot ng 2.5 meters. So totally, delikado pong pumalaot, lalo na sa may bandang Batanes, Cook Island, Batanes, yan. At dyan sa may bandang Ilocos Norte at buong baybay ng Norte, kasama na ang Cagayan. Dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. At ilang bahagi dyan sa may bandang Ilocos Sur, sa baybayin. At portions ng Pangasinan at Zambales, umaabot po sa 1.25 meters ang alon. So totally, delikado po pumalaot. Yung mga, lalo na yung mga maliliit at mangingisda. Ngayon, yung Visayas, especially sa Bicol region hanggang Mindanao, mukhang wala naman magiging problema. Kaya lang, malakas po yung daloy ng easterly trade wind. Medyo tumataas ang swelling ng mga karagatan. Medyo tataas-taas yung alon ha. So watch out po sa biglaang bugso ng gale force winds kasabay ng pagtaas ng swell ng alon. So, yun na lamang ang medyo bantay natin mga folks kapag nagkaroon ng turbulence yung easterlies natin. Malaro o magalaw po ang ating easterly trade wind o yung easterlies, kaya medyo malakas ang bugso ng hangin dyan sa baybayin sa silangan ng bansa. Alalay na lamang sa papalaot ngayon. Pero sa may bandang Nolo Luzon, medyo bawal po sa mga maliliit na mangingisda. Mga medium sea crabs, medyo kaya-kaya pa po, except na lamang sa may bandang extreme Nolo Luzon na umaabot nga po ng 2.5 o mahigit pa ang taas ng alon. At mula naman sa PX Extreme, in past 24 hours, kung itatabi natin, nangunguna sa may pinakamatas pa rin, ang bahagi pa rin ng Mindoro sa San Jose na may 35.4 degrees Celsius. Sa labas ng temperature sa Baguio, nasa 16.4 degrees Celsius, ang almost stationary na pinakamababang temperatura sa kanila. At sa Inulan, patuloy pa rin nakakaranas ng hanggang violent rain showers ang hinatuan. Nabanggit na natin kahapon yan dahil nga po sa ITZZ ay umaabot ng 125 millimeters ang pinakamatinding naging buhos ng ulan sa may bandang hinatuan. So sa mga taga Surigao, lalo na sa Surigao del Sur, ingat pa rin po dahil malakas po. Inaasahan pa rin mga moderate to heavy rain showers ang mararanasan ninyong mga pag-ulan dyan hanggang this weekend dahil sa pananatili ng intertropical convergence zone. So sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:03 AM, nasang lulubog ito pamayang 5:24 PM. At ang ating 15% illuminated na lamang, warning crescent. Medyo palubog pa lamang ito ngayong hapon na nasa 45 degree angle o elevation. So bukas pa po na madaling araw uli ito, magmo-moonrise muli at kinabukasan naman na ng hapon na ito lulubog ng 2:35 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging partly cloudy pa rin. So almost stationary gaya ng mga nakaraang 3 araw ng ating report. So wala tayong chance na pag-ulan. Pag-ulan man sa Metro Manila, maaaring isolated o very isolated na lamang talaga depende sa condensation level o saturation ng water vapor anumang oras. At bukas ay partly cloudy magiging maghapon natin. So wala rin nakaporecast dito. Ibig sabihin, most of isolated o very isolated lamang talaga na magiging pag-ulan. So magdala pa rin ng payong dahil sa matinding sikat ng araw natin na umaabot nga po ng UV 10 ang ating index o UV index natin. Delikado yan. Dahil 11 minutes, magkaka-sunburn. Sa solar energy, maabot ng 700 watts per cube yung ating magiging solar energy. So sa mga solarista, napakalakas po ng reception ng sikat ng araw ngayon. So maganda yan sa mga nag-charging ng mga baterya. Mabilis mag-recharging ngayon ng mga LiPo batteries. Kaya lang, matinding sikat naman ng araw, so magdala po ng payong.
Ayon sa lowest temperature expected, 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected, nasa 26 degrees Celsius. So, diretso din agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery muli para sa kung sakaling anuman ang mga uulanin bahagi, especially dito sa bahagi ng Metro Manila pataas, when almost stationary o very stationary naman ang lagay ng ating panahon. So, kung sisilipin natin gamit ang OSM map, ay panatili pa rin magiging katamtaman maaraw at maalinsangan ang buong bahagi ng Luzon mula Central Luzon, kasama na ang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, ilang bahagi ng upper ng Mimaropa area, except na lamang sa dulo-dulo ng Palawan, dyan sa may bandang Balabac. Mas nakakaranas kayo ng pag-ulan dyan dahil nga po, gaya ng ating inasahan, patuloy pa rin na umiiral ang extension ng Intertropical Convergence Zone dyan. Sa dulo ng Balabac, Palawan, hanggang umi-extend yan sa may bahagi nga po ng Mindanao area. So, mula sa bahagi ng Puerto Princesa pataas ng Coron at Cuyo, katamtaman at malinsangan po tayo dyan. So, maganda pong mag-beach ngayong araw. Kabilang na rin ang bahagi ng Mindoro na mas nakakataas ang alinsangan dahil kung sisilipin natin ang temperature contour, nangunguna pa rin ang San Jose sa may pinakamataas na temperatura na umaabot ng mahigit sa 34 degrees Celsius. Ayon yan sa data feed, temperature contour mismo, courtesy o Pag-asa, yan, kasama pa rin ang bahagi ng buong Oriental o Occidental Mindoro na katamtaman at malinsangan ng panahon, buong Southern Luzon. So, hindi na natin masyado isa-isa, hindi. Very stationary naman ang ating weather system. Halos katulad lamang yan sa report ko kahapon, hanggang Bicol Region, magiging partly cloudy lamang ang most na mararamdaman at isolated rain showers lang din. Sa buong bahagi naman ng Visayas, dyan sa bahagi ng northern part o hilagang bahagi ng Visayas mula bandang Panay Island at dyan sa bahagi ng Masbate, katimugan ng Masbate hanggang Northern Samar at Eastern Samar ay katamtaman ang lagay ng panahon maaraw at maalinsangan din ng panahon. Kung sisilipin natin sa rainbow satellite imagery ng Himawari, kitang-kita, maninipis lamang ang kulapan na nakikita natin at walang masyadong may dalang tubig ulan. Pero sa bahagi ng Central Cebu, pababa ng katimugan ng Visayas, mula dyan sa katimugan ng Negros Oriental hanggang Dumaguete at Bohol, kasama na ang bandang Southern Leyte mula Baybay hanggang Maasin, ay makakaranas po kayo ng mga ilang moderate and scattered rain showers, moderate and some heavy rain showers po. Lalo na't kasalukuyang inuulan ng parte ng Bohol. Ayan, kitang-kita naman po sa satellite imagery na nagkakaroon ng mga scattered rain showers na mga ilang moderate and heavy rain showers. At mula sa pagitan ng Leyte, mula sa bandang Dinagat Island, diyan sa bahagi na ng Mindanao hanggang Surigao del Norte and the rest ng Agusan del Norte, kasama na ang Agusan del Sur, Surigao del Sur, all the way hanggang dyan sa may bandang Davao de Oro. Most of gloomy tayo dyan, mas maulap tayo at asahan ng mga moderate and heavy rain showers, lalo na dyan. Nakasalukuyang inulan ang bahagi ng Surigao City mula dyan sa mga Malimono, Clavel, pababa na yan ng bandang Agusan del Norte sa may Tubay, Nasipit, Butuan, yan, sakop na yan ng Agusan del Sur at dito sa may bandang bahagi ng Northern Mindanao mula Misamis Oriental hanggang Cagayan Oro na po yan, yung extension ng ulap na yan na may dalang kalat-kalat na pag-ulan. Central Mindanao naman ay magiging gloomy rin kayo at mga kalat-kalatin ng mga pag-ulan. Typically, mga ilang light rain showers, kita sa satellite imagery, and the rest ng buong Davao Region. Siyempre, magiging maulap din ang bahagi ng Sorsogen, pero medyo mas katamtaman ang panahon natin dyan. Mula North Cotabato, Maguindanao, del Norte o Sur, pababa na yan ang Sultan Kudarat, South Cotabato, hanggang Davao Occidental na yan. Sa Davao Region naman ay kasalukuyan din nagiging maulap at ang mga kalat-kalat na pag-ulan ang nararanasan ng mga taga Davao del Norte, yan, Davao del Sur hanggang Davao de Oro and the rest ng Davao Oriental. Mas nagiging maulap kayo dyan, kasama na ang City of Davao na mas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, ilang mga light to moderate showers po. So, most na magiging maulan ang bahagi ng Mindanao area kasi na rin sa satellite imagery. At wala naman sa bahagi ng Lanao del Norte, mula Osamis, papasok ng Misamis Occidental, and the rest of Zamboanga Peninsula, katamtaman na lagay ng panahon, medyo magiging partly cloudy din kayo dyan. Then, dyan nagtatraverse ang most of extension ng Intertropical Convergence Zone. So, hindi may iwasan na magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Pero hindi may iwasan na minsan magiging moderate ang inyong panahon, magiging maraw, and then maya-maya magiging maulap. At bigla ang bumubuhos ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na ang buong Zamboanga City, patawid niya ng mga isla ng Masbate, ng Basilan, hanggang Hulusulupuyan.
mas makakaranas kayo ng mga kalagkat na pag-ulan dyan. Hanggang this weekend po yan. So sa mga nagtatanong, kailan ba kayo uulanin dyan? Well, yung presence kasi ng Intertropical Convergence Zone, pagpapatuloy yan hanggat may salubungan po ng init at lamig sa may bandang Southern Hemisphere o pagitan ng Equatorial Lane at dito sa mas malamig na bahagi sa itaas. At kasabay po kasi ng stellis, kaya nagbubunsod po ng humid at water vapor na magbubunsod naman ng maalinsangan sa bahagi nga po ng buong silangang bahagi ng Luzon. At sa bahagi naman, mula sa bahagi ng Metro Manila patas sa Central Luzon nga po na binanggit natin and the rest ng Extreme Northern Luzon, maliban dito ay magiging mas maulat din kayo. Mula sa bahagi ng Cagayan, sa dulo po yan ng Cagayan at yung Ilocos Norte at dahil sa extension ng frontal system o yung shear line na tinatawag natin, yung pagitan na yan ang magbubunsod po ng mga localized thunderstorms at kalat-kalat na pag-ulan. Pero dahil kasabay na rin ang malamig na simoy ng hangin, ay makikitaan po natin na magkakaroon ng mas malamig na simoy ng hangin dito sa bahagi nga po ng norte. At lumalabas na sa balita na nagiging mas malamig na daw ang bahagi ng Benguet, yan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, hanggang bandang Pangasinan. Dahil nga po mas malakas na po ang dumadaloy dyan na hangin amihan. Hindi pa masyado ramdam sa may bandang Central Luzon, pero sa gabi, nararamdaman natin ang daloy ng amihan, yung lamig niya. Yun, kasi nga po, yung shear line bumaba na rin. Nangangahulugan, bumababa na po yung daloy ng northeast monsoon. At dahil sa epekto niyan, maghahalo po yung init at lamig. Sa umaga, halo ang init at lamig at sa gabi naman ay malamig na simoy ng hangin o temperatura. Ganon din ang mararamdaman dito sa Metro Manila. So, ganon po ang magiging weather systems natin hanggang papasok na ang unang linggo ng December. So, generally, mas maulan ang parte po ng Mindanao at ilang bahagi ng Extreme Northern Luzon. Pero the rest ng bahagi ng masa, magiging katamtaman and most of early weather, magiging maaraw at maalinsangan bunsod po ng humidity dahil nga po sa easterly. At dahil wala naman tayong binabatayang sama ng panahon hanggang matapos na po ang month of November, ay isi-simplify na lang natin yung mga extension forecast sa mga computer models. Gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula kay GFS, ay asahan lamang ang patuloy na magiging humid at yung bugso pa rin ng ating amihan at yung Intertropical Convergence Zone sa bandang Mindanao na magpapaulan. At magkakaroon din daw ng mga isolated scattered rain showers sa bandang Bisaya sa mga susunod na araw hanggang huling araw niya ng November 30. According kay GFS, kasi ECMWF naman, mas bumaba ang daloy o yung pwesto ng shear line. Ayun, mas bumaba siya. Umabot na sa may pagitan nito ng Metro Manila at Bicol Region, yung pinaka-edge ng shear line. So, bago magkatapusan ng November, mga November 28 to 30, ay mukhang mas bumababa na po yung shear line. Ibig sabihin, yung high pressure area dito, mas lumawak na. So, halos buong bahagi na po ng Northern Luzon, mas lalamig na. Diyan na kayo makakaramdam ng mas malamig na temperatura bago pumasok ang unang linggo nga po ng December. At yung shear line nga po, papagitan yan di sa may bandang Central Luzon o Metro Manila. So, yung mga araw na yan, baka makaranas din tayo ng mga kalat-kat na pag-ulan. Pero mas maginaw ang simoy ng hangin. Yan. At yung IPCC naman, patuloy pa rin na uulanin ang bahagi ng Mindanao. Nakikita-kita naman kay ECMWF ang malawak na ito na extension ng Intertropical Convergence Zone. At yung easterly trade wind, malakas pa rin yung pressure ng easterly trade wind dito. So, yung assurance ng pananatili ng IPCC, medyo magiging intact hanggang sa unang linggo pa rin ng December. Kay ECMWF po yan which alam naman natin na medyo mas accurate yung forecast ng ECMWF. In Abgem naman, wala tayong latest, pero halos stationary lamang na may ITCC dito. Pero dito, may nakita may nabuong low pressure area. According yan kay Abgem, kaso nabuo yan sa may bandang Visayas, Eastern Visayas, sa loob ng PAR. Dahil sa nagkaroon ng Coriolis, bunsod na rin ng ITCC, yan, unang linggo na yan ng December, pagpasok ng unang linggo ng December, which is, binanggit na nga muna natin na unang linggo ng December, doon pa lamang tayo, may mga potential na posibleng may mabubuo talaga mga tropical wave. Well, tingnan po natin. Binanggit nga natin yan, starting yan ng December 3, di ba? Kung naalala ninyo sa aking mga nakarang report. Anyways, insignificant pa naman yan dahil hindi naman nagtutugma sa ibang mga forecast sa mga computer models. Kaya icon wala din at kay GM, so yung forecast sinabdyan na may mabuong low pressure area sa may silangan ng Visayas at Mindanao ay napaka-disorganized o napaka-insignificant pa yung forecast na yan. So tingnan natin sa unang linggo ng December.
Ganon din sa global spectral model, kung titingnan natin ay wala naman tayong nakikita ang anumang tropical wave. Pero lumalakas po yung daloy ng northeast monsoon na nagbubunsod po ng malawakan na shear line dito. At kung titingnan natin dito, yung shear line mas bumaba na. Ayun, no? So, gaya na inasa natin, bababa ng bababa yan. So, sa mga susunod na araw ay yung pagbaba ng shear line, aabot yan bandang Bicol region na yun. According dito sa extended forecast, mga huling araw na ito ng November, mga November 29. So, tingnan natin kung bababa yan. So, asahan yung bahagi ng Northern Luzon, mas giginaw ang magiging temperatura dyan. So, magkakaalaman po yan sa unang linggo ng December. Pero manatiling wala tayong nasa na may mabubuong low pressure area o anumang tropical wave hanggang sa huling araw ng November. Which is tama naman natin yung mga naging analysis last week na wala talaga. At yung forecast lamang yan talaga magsisimula December 3 lang talaga na may potentially tropical cyclone na mabubuo. Maging sa ating formation probability ay wala tayong nakikitaan. Yan, dulot lamang ng ITCC, kaya nagkaroon lamang ng mga mababang atmospheric pressure. Pero hindi naman siya organized para maging invest. Sisilipin natin sa mean winds, yung ating bagong updated na tropical cyclone forecast in week 2, ito na yung unang linggo ng December. Makikita natin nag-below average rainfall pa ang parte ng Southern Luzon at Northern Luzon, no? Pero sa bandang Mindanao, halos umaabab average rainfall po sa may bandang Mindanao. Well, obvious naman dahil may ITCC po dyan. So, mas tumataas po yung average rainfall dyan, bandang pagitan ng Southern Visayas at Mindanao area. So, sa mga taga Mindanao, ingat po sa mga pagbabaha dahil papasok po ang unang linggo ng December. Patuloy po pa rin kayo makakaranas ng mga pag-ulan, ha? So, ingat po sa mga biglaang mga pagbaha just in case. At sa may bandang week 3, mga between sa ulat lindol naman, bukod sa nagkaroon tayo ng paglindol kahapon dyan sa may bandang Labrador, sa may Pangasinan. May sumunod na paglanig pero hindi naman ito sa loob ng Pilipinas, ito ay sa labas ng Pilipinas. Actually, kahapon pa yan. Kahapon ito ng gabi, hindi nagkakamali. So, i-recall natin gamit ang ating International Seismic Network. Yan, ito ay sa may bandang near coast west ng Honshu, Japan. Ayan, oh. So, sa may bandang northwest ito. Nagkaroon ng sunod-sunod na aftershocks. Magnitude 6.1 po ito. May lalim lamang na 2.6 km. So, nagkaroon sila ng intensity 3 to intensity 4 sa paligid na yan. Ng Kanazawa, Toyama, yan. Hanggang dito na yan sa may bandang Fukui Islands. Fukui, yan. Yung paligid niyan. So, kumalat yan sa report sa Japan. At magnitude 6.1, naganap ito sa Pilipinas. Oras natin sa Pilipinas, mga bandang 7:47 p.m. ng gabi. Yun yung oras natin sa Pilipinas yan. Hindi ko na-report dahil kagabi ko lamang ito napansin na mayroon palang magnitude 6 at na-detect na aking seismometer. Ayan, oh. Bandang mga alas 7, mag-aalas 8 na po ito ng gabi. Ayan, oh. Long period po siya. So, nangangahulugan hindi ito sa loob ng Pilipinas, ay mula ito sa ibang bansa, which is nangyari nga po, magnitude 6.1 sa coast ng Japan, ng Honshu, Japan. Kaya nagkulay purple po siya o pink o lavender yung kulay. Significant ito na nag-indicate na lumagpas na siya sa magnitude 6.0 pataas. So, nagkaroon na naman ng mas malakas na pagyanig. After niya, nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga pagyanig. Kung bibilangin natin dito sa cluster na ito, lumalabas 2, 4, 6, 8, 9 ang naging aftershocks dyan sa may bandang Japan. Meron din dito sa may bandang Western Honshu din na may magnitude 3.6 sa may bandang Gero. Malapit sa may bandang Gero or bandang Gifu, Japan. Sa may pinaka-mainland na ito. Maaaring hindi ito karugtong o kaugnayan dito sa may karagatan ng Honshu na nagkaroon ng magnitude 6.1. Pero at least may mga chain reaction na siya after magkaroon ng magnitude 6.1. So sa mga Pilipino natin, hopefully na nakatira dyan malapit, wala naman sanang nasaktan o na-damage na mga ari-arian. Anyway, sa lindol naman natin sa Pilipinas, after na may na-record tayong magnitude 4.6, base sa aking computation dyan sa may bandang Pangasinan,
ay kahapon po yan, ay so far ngayon, mula sa pinaka-short period, mula kay PBOX, wala naman tayo namataan na magnitude 4.0 pataas ang nai-record. So, puro mga minor earthquakes lamang ito. So, diretso agad tayo sa pinaka-historical earthquakes data, kung nakakailan na po tayo. Mula sa pinaka-totality niya, bilang na rin natin para makikita, ay nasa total of 12,254 earthquakes na po. Ang total earthquakes natin mula January hanggang November 2024. At sa month of November naman, yung total earthquakes for the month of November, 786 na po ang total earthquakes natin. 746 dito is magnitude 2.0 pataas, 39 sa magnitude 4.0 at nanatiling isa ating magnitude 5.0. So, until now, wala pa rin tayo nadadagdagan na magnitude 5. Medyo magandang balita na rin yan kahit paano, kahit na may mga pagyanig na, so at least kukunti pa lamang. Pero mukhang aabot pa ata sa 1,000 itong November month na magkakaroon tayo ng mas maraming total earthquakes. Well, tingnan natin kung aabot pa rin kahit man lang 900 total earthquakes. Ang mahalaga ay mahihina lamang at huwag naman sana magkaroon ng mas malalakas na mga magnitude 5 pataas. Para medyo safe naman tayo kahit paano. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, November 27, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 27, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.mimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali sa ating report. Well, stationary lamang din ang ating panahon gaya ng mga nakarang araw. So wala talaga masyadong ganap sa ngayon. At visit lamang sa ating website para sa kung anuman ang magiging real-time events at dynamic na reading mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.